Yun po. So, conclusion na po tayo ng part 2 ng coffee battle. So, for this particular battle, nag-try po tayong ng Nescafe, sugar-free. Sanmig sugar-free, pero yung white flavor po ito, yung creamy na version. And then yung pangatlo po would be yung MX3 coffee. So, ito pong MX3 coffee, hindi po ito coffee beans, galing po ito sa mangosteen. Based po rin sa label niya sa pack, nakalagay po doon 2 grams lang po yung sugar niyan. Okay, so nag-start po tayo with Nescafe. Ang blood sugar reading po was at 133. After an hour, bumaba po siya ng 128 and eventually on the second hour, 108 po. So continuous po yung pagbaba ng blood sugar, meaning wala po siyang epekto, wala pong blood sugar spikes. Next po would be yung Sanmig Creamy or yung Sanmig White. Sugar-free rin po ito. Nag-start po tayo ng 97. First hour, 97 din po yung reading. And then final hour or last blood sugar reading po natin is at 104. So sobrang minimal lang po nung blood spike po after drinking yung Sanmig White. And then last on our list would be yung MX3 coffee. So 128 po yung start nung blood sugar level po natin after an hour, 124. And then on the second hour or on the final hour, 104. So continuously boba din ng boba yung blood sugar po natin. So pag pinlat po natin yung spike po sa blood sugar, so si Nescafe, instead na mag-spike minus 25, no? So continuous po yung reduction. Si Sanmig White, plus 7 lang po yan. So sobrang minimal. And then si MX3 Coffee, minus 24 po siya. So wala rin pong spike sa blood sugar. So ang conclusion po natin dito, approved po silang tatlo. So okay po silang inumin ng diabetic, type 2 diabetic na person. Paalala lang po ulit, no? So isang serving lang po ito. So hindi po ibig sabihin na mababa po yung or wala po siyang blood spike. Pwede na pong mag-unli coffee. So baka po maging iba yung impact po niya sa blood sugar pagka inunli nyo po siya. So yun lang po. Maraming salamat po and I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.